Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-173 na kabanata. Ang damdamin na namumulaklak. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagbibigay ng pagkakataon na makatira muli. Ang laro ay hindi pa tapos. Maghihintay muna ako bago ka magsimulang magdiwang, malamig na wika ni Alex, at pagkatapos ay lumakad sa dartboard. Alam niya na kailangan niyang makascore ng 140 points sa round na ito. Nag-focus siya sa double 20, humarap at itinutok ang dart. Siya ay nakakuha ng perfect 40 points. Ngayon ay kailangan niyang maka 100 points sa dalawang natitirang darts. Tingnan niyo nagawa niya muli, comment ng manunood. Wow, ang swerte niya talaga, sabi ng kaibigan nito. Sabi ng isang lalaki, hindi niya kaya makascore ng 100 points sa dalawang darts. Habang nag-uusap ang mga tao sa unang score ni Alex, ang pangalawang dart nito ay naibato na, at bullseye, katumbas ng 50 points. Iniisip pa rin nila na si Alex ay nananaginip ng gising. Pero nang makita ang pangalawang dart na tinamaan ang bullseye, natahimik silang lahat, at napanganga. Sumang-ayon sila na ang kakayahan ni Alex ay biglang nag-improve kaysa noong una. 10 minuto lang ang nakalipas na tatlong darts ay 40 points lang, pero ngayon mukhang kaya na niyang umiskor ng kahit anong gusto niya. Hindi pinansin ni Alex ang mga ito, nag-focus lang siya sa dartboard. 50 points na lang ang kailangan niya, at isang darts na lang ang natitira. Ang option na lang nito ay patamaan ang bullseye. Pero nang tumingin siya sa board na pagtanto niya na ang huling darts ay nakaharang at halos masakop na ang bullseye. Mga 1/3 na lang ang naka-expose. Mahirap ito natira. Ngumiti si Daryl sa sarili. Marami na siyang karanasan bilang dart player, at alam niya na ang tirang ito ay mahirap kahit ang mga professional dart players ay na-challenge dito. Confident siya na hindi ito magagawa ni Alex. Nag-isip si Alex mabuti, at pagkatapos ay tumingin sa mga tao sa kanyang likuran, at sinabi, "Pakiusap, padaanin ninyo ako." Ang mga tao ay hindi alam kung ano ang ginagawa niya. Kaya gumawa sila ng daan upang makaraan ito, pinanood nila ito na humakbang ng malaki, 4 na beses paatras. Nakatayo siya ngayon ng doble sa original na layo, mula sa board. Itinuro siya ni Miriam at sinigawan. "Alex, ano ang nilalaro mo? Alam mo na kailangan mong tamaan ang bullseye upang manalo. Huwag mong sabihin na tatamaan mo ito, sa ganyan kalayo. Sa palagay ko ay kailangan mo nang tanggapin na natalo ka, at ihinto mo ang pagiging tanga sa iyong sarili. Ang lahat ay pagtatawanan ka." Tumingin si Felipe dito at sinabi, "Miriam, kung saan gusto ni Alex ibato ang dart ay nasa sa kanya iyon. Hindi mo kailangan mag-alala dito. Isa pa, dapat hindi ganyan ang pakikitungo mo sa ating dating kaklase. Bakit mo ba ipinagtatanggol ang talunan na ito? Sa palagay ko ay nagigilty ka dahil baka siya ay mapahiya. At iniisip na ito ay kasalanan mo lahat. O baka magkakampi na kayo," nakangisi na sabi ni Miriam. "Tumigil ka," wika ni Felipe na biglang namula. Hindi niya inaasahan na si Miriam ay magiging bulgar. Nang makita niya na nakatingin ang lahat sa kanya at tumatawa, napahiya siya. Balisa niyang sinabi, "Palagi tayong pumapasok ng sabay sa paaralan, gusto ko lang na walang mangyari na masama sa kanya. Magpanggap ka na ang mga sinasabi ko ay walang kwenta. Pero tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Ang mukha mo ay ganap na namumula." Nagpatawa si Miriam, at pinagmulan ito ng malakas na tawanan. Inilagay ni Daryl ang kanyang kamay sa balikat nito, na lalo niyang ikinasaya. Sa pagtingin nito sa kanyang mata, sarkastikong sinabi nito, "Dahil ang lalaking ito ay nagdesisyon na pahirapan ang kanyang sarili, baka may alam siyang iba na hindi natin alam." Mukha siyang confident, at ngayon ay kumbinsido ako na tatamaan niya ang bullseye, at ipapanalo ang laban. "Ano sa palagay mo?" Narinig ng mga tao ang sinabi ni Daryl, at tumawa. Tama, sigurado siyang tatamaan ang bullseye at makakakuha ng 50 points upang manalo.
Tinarget ni Alex ang board at pinakalma ang mga ugat. Umatras siya ng malayo mula sa board dahil ito ang eksaktong layo kapag nagpa-practice siya sa pagbato ng kanyang mga blades. Hindi siya komportable sa paghagis sa mga naunang darts, at ang huling tira ay ang pinakamahirap. Upang bigyan ang kanyang sarili ng pinakamalaking pag-asa, pinili niya ang distansya na pamilyar sa kanya. Ibabato na niya ang dart. Ang lahat ay nakatahimik, medyo pigil sa paghinga, at naghihintay sa pagbato. Sa kanilang pagkabigla, ang dart ay perpektong tumama sa bullseye. Gumalaw ito ng mabilis, at walang nakasunod na tingin. Nakarinig na lang sila ng tunog, nang tumama ito sa board. Nang tumingin sila dito, napagtanto nila na ang plastic sa likuran ng naunang dart ay nahati, at ang parte ay nahulog sa sahig. Ang pangatlong dart ni Alex ay tumama sa kanyang dart na naunang tumama sa bullseye. Nakascore siya ng kabuuang 140 points. Isang double 20, at dalawang bullseye na may katumbas na 100 points. Nanalo siya sa laban. Walang makapaniwala dito. Nakatingin lang ang mga ito sa dartboard at namamangha. Ang ibang mga tao ay kinuskos ang kanilang mata upang makasiguro na totoo ang kanilang nakikita. Lumakad si Alex patungo kay Daryl na nakangiti, at sinabi, "Daryl, pasensya na." Si Daryl ay nakatingin pa rin sa dartboard at hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan na ang isang talunan ay makakayang gumawa ng isang trick shot. Sa wakas ay tumingin na ito kay Alex na nakangiti sa kanya. Gusto niyang sumigaw at isumpa ito pero pinanatili nito ang kanyang sarili. At bigla niyang naalala ang kanilang ginawa na pustahan. "Daryl, pwede na bang mag-sign up ang kaibigan ko sa volunteer?" Inosenteng tanong ni Alex. "Oo," nag-aatubili nitong sagot. Pagkatapos ay naglakad na ito palabas ng pintuan. Ngumuso si Alex at sinabi, "Aalis ka na ba? Ano ang inaasahan mo na gawin ko? Sa palagay mo ay nararapat na manalo ka. Umalis ka sa daraanan ko," galit na wika nito. Ang gusto ni Alex ay humingi ito ng tawad kay Piper pero huminto na siya sa pag-iisip noon. Hindi siya makapaniwala na si Daryl ay umaarte pa rin bilang isang mayabang kahit na siya ay natalo. Walang nagawa si Alex kundi ngumiti at sinabi, "Sige, umarte ka na parang isang spoiled na bata. Sasabihin ko ang lahat sa social media kung ano ang nangyari. Sisiguraduhin ko na banggitin ko ang iyong buong pangalan. At huwag kang mag-alala, mayroon akong video ng buong laban." Inilabas ni Alex ang kanyang cellphone, at ipinakita ito kay Daryl. Hindi niya na-i-record ang laban pero nagpanggap siya upang takutin ito. Alam niya kung paano makipag-deal sa mga taong katulad ni Daryl, kailangan mo silang saktan. Para kay Daryl, ito ay ang kanyang pride. Natutunan niya ito kay Nelly, kung paano talunin ang mga bullies. Dahil sa nakitang galit na itsura ni Alex, si Daryl ay nag-alala. Talagang natatakot siya na baka tutuhanan nito ang kanyang banta, at i-post ang video sa internet na makakaapekto sa kanilang family business. Pero paano niya hahalikan ang paa ni Alex sa harap ng publiko? Siya ay galing sa isa sa mga kilala at sikat na pamilya sa syudad. Ang pagkapahiya ay hindi katanggap-tanggap. Sa mukha ni Daryl, alam ni Alex na ito ay nag-aalala. Lumakad siya patungo dito. "Daryl, lumapit ka at halikan ng aking paa." Ang lahat ay naghihintay. "Ikaw," si Daryl ay sobrang nagagalit na. Paano nagagawa ni Alex na isang talunan ang maglakas ng loob sa katulad niyang importanteng tao? Pero kahit sinasabi ito ni Alex sa kanya, hindi ito nagpakita ng galit. Nag-alangan siya habang nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Sa wakas ay nakaisip na siya. Nagdesisyon siya na protektahan ang kanyang negosyo, at iwasan ikalat ni Alex ang video sa social media. Lumapit siya dito at naghahanda na lumungod sa harapan nito. Ang mga nanonood ay hindi makapaniwala na hahalikan ni Daryl ang paa nito. Wala silang masabi. Talagang hahalikan ni Daryl ang paa ng lalaki. Ang kawawang Daryl. Una ay binastig siya ni Leona Marvel, at ngayon ay hahalikan niya ang paa ng talunang ito. Wala na siyang mukha na ihaharap sa publiko, pagkatapos nito sabi ng kaibigan niya. Mamamatay siya sa kahihiyan. Sumang-ayon ang unang lalaki. Sandali, sabi ng isang boses, at nakaramdam si Daryl ng banayad na kamay sa kanyang balikat. Tumingin siya at nakita si Miriam. Tumingin siya kay Alex at sinabi, "Daryl, masyado kang mabuti upang halikan ang kanyang paa.
Ako na ang gagawa, para sa iyo. Ang lahat ay nabigla dito. Ano wika ni Daryl? Napaisip siya sandali sa iniaalok nito. Si Alex ay nakipagpustahan sa iyo, pero hindi napag-usapan na kung sino ang matatalo, ay hahalikan ang paa ng panalo. Dahil sa kaibigan ako ni Daryl, willing ako na gawin ito para sa kanya. Hindi ka pwedeng tumutol, wika ni Miriam. Kung ako na ang gagawa nito sa sarili ko, hindi mo na pwedeng takutin pa si Daryl. Si Alex ay nabigla. Hindi niya inaasahan na magiging mayabang si Miriam, at proud na saluhin ang parusa ni Daryl. Si Daryl ay umatras. Ako ang hahalik sa kanyang paa, para sa iyo. Okay, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa iyo ng walang hanggan. Si Daryl ay masaya, at umatras. Si Miriam ay lumuhod. Tumingin si Alex dito at nakaramdam ng kilabot. Umatras siya at sinabi, "Kalimutan mo na, ayaw kong halikan mo ang paa ko. Hayaan mo na. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ayaw ko magkaroon ng kahit ano sa iyo. Tumayo ka at hayaan mo akong halikan ang paa mo." Galit na wika ni Miriam. Nalungkot si Alex. Pero dahil gusto niyang gawin ito ng lubos para kay Daryl, bumalik siya sa harapan ni Miriam. Lumuhod si Miriam at hinalikan ang paa ni Alex. Pagkatapos ay lumapit si Daryl at tinulungan ito tumayo, at sinabi, "Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa iyo ng lubos. Pagkatapos mo mag-graduate, pumunta ka at magtrabaho sa aking kumpanya. Bibigyan kita ng magandang trabaho at mataas na sweldo." Sumagot si Miriam sa pamamagitan ng ngiti. "Maraming salamat Daryl. Isang karangalan ang tulungan ka." Tumingin siya kay Alex at sinabi ng walang takot, "Alex, tatandaan ko ang pagkapahiya na idinulot mo sa akin ngayon. Isang araw magbabayad ako sa iyo ng doble. Miriam, pinasaya mo ako ng lubos ngayong araw. Umalis na tayo, ililibre kita ng expensive meal," wika ni Daryl, habang sila ay umalis ng magkasama. Sinamahan ni Alex si Felipe na mag-register sa volunteer. Tumawag sila ng taxi at bumalik sa university, at kumain ng sabay sa kantin. Si Felipe ang nagbayad sa taxi at tanghalian, na nakakahiya para kay Alex. Hindi pumayag si Felipe, hindi siya nito binigyan ng pagkakataon. "Mayroon akong pera, hindi mo kailangan na ilibre ako," wika ni Alex na nakangiti. Tahimik lang ito na sumagot. "Sa palagay ko ay hindi ka masyado kumikita ng pera sa pagtatrabaho kay Nelly. Pero kaya kitang ibili ng mumurahing pagkain dito sa kantin, pero pinili mo ang pinakamurang ulam." Sumagot si Alex na may sinseridad, "Masarap ito. Gusto ko ang gulay. Pakiusap, huwag mo nang intindihin iyon." Napagtanto niya na nag-aalala siya kay Felipe ng gusto. Nag-aalala siya sa nararamdaman nito, at kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Nang tumingin siya muli, nagbablush ito. Mabilis tumingin si Felipe sa iba. Sa isip ni Alex, kung hindi niya tinulungan si Felipe sa stadium, ano kaya ang iisipin niya sa akin? Ano kaya ang iniisip niya tungkol sa lahat ng ginawa ko ngayong araw? At ano ang aking nararamdaman para sa kanya? Gusto ko ba siya? Hindi, si Debbie lang ang nasa puso ko. Hindi ako pwedeng magkaroon ng feeling sa iba. Ika-174 na kabanata. Ang pagliliwanag ng lumang alab. Si Alex at Felipe ay nakaupo sa kantin ng Richmond University at kumakain. Nang sinabi ni Felipe na kumain ka pa, kumuha siya ng manok sa kanyang plato at inilagay sa plato ni Alex. Ang mukha ni Alex ay namula habang nagpasalamat ito. Nililiwanag niya sa kanyang isipan ang lahat. Hindi pa niya tapos ang kanyang pagkain, at sinabi, "Kailangan ko nang umalis." Pagkatapos ilagay ang kanyang plato sa mga platong nagamit. Mabilis siyang lumabas sa kantin. Sa mga sumunod na araw, kapag tapos na siya sa kanyang klase, nagpupunta siya sa auditorium upang mag-practice para sa performance. Wala siyang formal na training sa pagsasayaw, pero siya ay flexible dahil sa kanyang mahabang braso at binti. Sa pagtuturo ng kanyang teacher, naging pamilyar siya sa dance steps. Lagi siyang masigasig sa rehearsal dahil doon niya nakikita si Leona. Dahil natalo niya si Colin nang maglaban sila sa entablado sa nakaraan. Mukhang si Leona ay may problema sa kanya. Si Colin din ay palagi naroon, at pinipigilan na kausapin siya. Si Alex ay nakapag-rehearse na ng mahigit 10 araw, at nagawang hindi magsalita ng kahit ano kay Leona.
Sa panonood kay Leona at Colin na magkatabing nakaupo at pinag-uusapan ang detalye sa program araw-araw, si Alex ay lalong na-depressed. Isang particular na araw, si Alex at ang kanyang team ay nagpa-practice sa stadium. May permiso sila na mag-practice doon dahil kay Colin. Ang ibang mga sports department ay hindi pinapayagan na gamitin iyon. Si Colin ay nagpunta sa bathroom at si Leona ay patuloy na kumakanta. Si Alex at ang dalawang dancers ay pinapanood si Leona mula sa likod ng barrier. Alam ni Alex na hindi siya gusto ni Leona, kaya nakontento na siya ng palihim sa panunood sa kanyang pagkanta, at naging masaya na ito. Habang pinapanood niya ito, napahinga siya ng malalim. Biglang tumingin si Leona sa kanya, at ang maselen na itsura nito, ay nagpakaba sa kanya. Mabilis siyang tumingin sa iba, pero na-outbalance siya at nahulog sa barrier, na may malakas na sigaw. Ang rostrum ay mahigit 2 metro. Sa kabutihang palad na gawa niyang makakapit sa barrier, hindi siya bumagsak ng malakas. Pero nakahiga siya sa sahig at masamang nagalusin ang kanyang braso. Walang nagawa si Alex kundi sumigaw nang bumagsak siya. Hindi dahil sa sakit kaya siya sumigaw, kundi sa kahihiyan na nahulog siya sa harapan ni Leona. Tumawa ang isang dancer at sinabi, "Alex, isa ka talagang payaso. Sobrang nakakatawa niyan, hindi ako makapaniwala na nagawa mo iyan." Ang dalawang dancers ay nakatingin din sa kanya at tumawa. Ang mga estudyante na nasa rehearsal upang mag-practice, ay malalakas na tumawa. Sobra siyang napahiya, na gusto niyang tumayo agad at lumabas ng stadium, na hindi tumitingin sa likod. Ayaw niyang makita ni Leona ang kanyang kahihiyan. Habang tatayo na siya, nakakita siya ng isang figura na palapit sa kanya. Tumingin siya at napagtanto na siya ito. Mula sa kanyang nag-aalalang ekspresyon, alam niya na nakita nito ang buong pangyayari. Hindi niya kayang humarap upang kausapin ito. Kaya mabilis siyang tumayo, at sinubukan umalis. "Nahulog ka ba?" Bal-isang nagtanong ito habang hinawakan ang kanyang braso. Napagtanto niya na huli na upang umalis, kaya nagbaw siya at sinabi, "Okay lang ako." "Pero nasaktan ang braso mo," wika nito nang tumingin sa kanyang siko, na nagsisimula ng magdugo. Sa pag-aalala, sinabi nito, "Ipakita mo sa akin." Hinawakan nito ang kanyang braso, at nang nahawakan nito ang kanyang balat, ang nabola niyang puso ay kumalma. Dahan-dahan siyang tumingin dito at nakita ang maliit nitong mukha. Nakita niya ang apricot na mata nito at nagliliwanag. Ang kanyang kutis ay katulad ng isang ivory. Ang ekspresyon nito ay seryoso. Hindi na ito naiinis, at tumingin na siya dito. Ang puso ni Alex ay bumalik sa pagiging normal, at nakalimutan ang sakit mula sa kanyang sugat. Ang naiisip niya lang ay kung gaano ito kabuti. "Sumama ka sa akin," wika ni Leona, at dinala niya ito sa equipment room kung saan marami ang bote ng mineral water. Kumuha ito ng tubig at sinabi na umupo sa bangko. "Ituwid mo ang braso mo at huhugasan ko ang sugat." Sinunod ni Alex ang sinabi nito at marahan na binuhusan ng tubig ang kanyang braso. Marahan niyang pinunasan ito ng kanyang kamay, at hinipan ng kanyang bibig. Sa panonood nito, namarahan ginagamot ang kanyang sugat. Walang nagawa si Alex kundi maalala ang ginawang pag-aalaga na ibinigay sa kanya, noong nasa New York. Naalala niya nang maghiwa siya ng kamatis, at aksidente na hiwa ang kanyang daliri, at marahan na nilinisan ang kanyang sugat. Natouch siya sa pag-ibig nito sa kanya, at ang kanyang mata ay may luha. Ang alaalang iyon ay bumalik sa kanyang isipan, nang tumingin siya dito. Sa kanyang puso, nagtatanong siya, "Baby, ikaw lang ang nag-alaga sa akin, bakit hindi mo ako maalala?" Ang luha ay pumatak sa kamay ni Leona. Nang tumingala ito, nakita niya na umiiyak si Alex. Na-shock siya at mabilis na tumayo. "Baby," wika nito, "ano ang sinabi mo?" Nang marinig niya muli, na tinawag siya nito sa pangalan ng kanyang girlfriend, nagalit siya. Pero nang makita niya na na-upset ito, hindi na niya muli nagawa na napayuhan ito. Nang sandaling iyon, 2 dancers pa ang pumasok. Tumingin sila kay Alex at tinanong si Leona, ano ang dahilan ng iniiyak niya. "Hindi ko alam, tinulungan ko lang siyang linisan ang kanyang sugat ng tubig, at nagsimula na siyang umiyak," sagot ni Leona. Talaga, na-surprise ang isang dancer at sinabi kay Alex, "Alex, hindi ka naman nasaktan ng gusto, bakit ka umiiyak ng ganyan?"
Sinabi ng isa pang dancer, bakit ka nabigla? Si Alex ay araw-araw nagpupunta upang mag-practice, at walang nagbibigay ng atensyon sa kanya. Matatouch din ako kung may ibang mabuting tao na tutulong sa akin, kapag ako ay nakakaramdam ng pagiging mababa. Ayaw po na itong pag-usapan pa, bumalik na tayo. Alam ni Leona na umiiyak ito dahil iniisip niya ang kanyang girlfriend, na mahal niya. Nagbago ang kanyang isip, bumalik siya at sinabi kay Alex. Kailangan mong pumunta sa klinik upang ipasuri ang iyong sugat. Sige, sagot nito, habang pinanood si Leona na lumabas sa room. Pinunasan niya ang kanyang luha, at tumingin sa bote ng mineral na ginamit ni Leona sa paghugas ng kanyang sugat. Kinuha niya ang bote ng kanyang kamay. At inisip na ito ang ginamit niya. Nakaramdam siya ng kasiyahan. Umalis siya sa equipment room at nagpunta sa medical clinic upang ipasuri ang sugat nito. Lumipas ang oras, bumalik siya sa stadium. Nang pumunta na siya sa auditorium, nakita niya si Leona at Colin na magkatapat na nakaupo, nag-uusap imbes na nagpa-practice. Si Ian Hardcastle, ang student director ng New Year party event, ay lumapit din. Alam niya na magpapapansin ito kay Colin. Oh, nakabalik na pala si Alex, wika ni Dwag na nakangiti. Nagpunta pa rin siya upang mag-practice kahit siya ay may injured. Kahit na mukhang mahina ang katawan niya, dapat ay magpuri tayo sa kanyang fighting spirit, wika ni Fiona na nakangiti, ang isa sa dalawang dancer. Hindi pinansin ni Alex ang mga ito, at umupo sa bench, at naghintay. Hindi ako makapaniwala na, nahulog siya sa barrier. Ang talino niya, sarkastikong wika ni Colin. Ang iba ay nagtawanan at tumingin kay Alex. Sinabi ng direktor, Colin, ang New Year party ay malapit na, pero ang mga walang kwentang estudyante ng union, ay kaunti pa lang ang nakukuhang sponsor. Ang mga nakuha pa lang nila na sigurado ay yung para sa banner at mga tubig. Katulad ng alam mo, ang rehearsal ay sa auditorium, pero ang actual na party ay sa square sa harapan ng library. Kailangan natin ng pera para sa stage construction, costume, mga ilaw, at makeup. Ang school board ay tumangging magbayad ng kahit ano. At ako ang party director, at nag-aalala ako ng gusto. Siyempre alam ni Colin ang eksaktong kailangan ng direktor na si Ian. Nagsasabi ito ng pera pero hindi siya interesado. Ang Patterson family ay isa sa top 20 family sa DC, at ang party na ito ay masyadong maliit upang mag-aksaya siya ng kanyang oras. Kakausapin ko ang aking papa kapag may oras. Gusto mo ba ako na magbigay ng pera para mag-sponsor sa New Year party? Casual niyang tanong kay Ian. Colin, maraming salamat. Pwede tayo pumuntang dalawa sa financial department upang makipag-usap, wika ni Colin. Leona, Colin, nag-practice na kayo ng mahaba ngayong araw, maayos ang kanta na performance nyo. Sigurado ako na kayo ang magiging star ng show. Magtatanghalian na. Bakit hindi tayo lumabas lahat upang kumain, suggest ni Ian. Mayroon Michelin 3-star hotel sa Wanda Plaza, at maayos. Nakapunta ka na ba doon, Leona? Tanong ni Colin na nakangiti. Nang umiling ito, sinabi ni Colin, dahil hindi pa nakapunta si Leona doon, pumunta tayo doon. Dadalihin ko kayo lahat doon upang kumain tayo sabay-sabay. Magaling, Colin, hindi pa kami nakakakain sa Michelin 3-star restaurant, excited na wika ni Fiona. Ang lahat ng ating kaibigan ay may inggit pagsang-ayon ni Dog. Inayos nila ang kanilang gamit, at naghahanda na umalis. Tinawag na ni Colin ang kanyang driver upang dalhin ang kanyang sasakyan. Si Colin at Leona ay naglakad sa harapan, habang si Alex ay sumusunod sa hulihan. Nakita ni Ian na kasama nila si Alex. Tinanong niya si Colin, gusto mo ba na sumama siya sa atin? Ang lahat ay huminto nang tumingin si Colin kay Alex na may malamig na ngiti. Masasabi sa kanyang itsura na siya ay isang buraot. Narinig mo lang na pupunta kami sa isang magandang restaurant, at umaasa ka na makakasama. Hindi sumagot si Alex. Ang katotohanan ay gusto niyang makasama si Leona, at isa itong oportunidad. Leona, gusto mo ba siyang sumama? Tandaan mo 5 katao lang ang kasya sa aking sasakyan, wika ni Colin. Tumingin si Leona kay Alex, at nakita itong nakatingin sa kanya mula sa likuran na may malalim na kahulugan ang mga mata. Sa hula niya ay iniisip pa rin nito na siya ang kanyang kasintahan na si Debbie. Mas lalo pa tumindi ang kanyang pagkabalisa dito.
Kahit napasamahin natin siya, malamang ay hindi niya kaya ang halaga ng pagkain. Umalis tayo na hindi siya kasama. Alam niya na walang pera si Alex, at maganda itong dahilan upang hindi siya isama. Pero hindi maganda ang kanyang naramdaman. Dahil alam din niya na pagtatawanan siya ng ibang mga dancer, dahil sa pagiging mahirap, at naramdaman niya na dapat ay hindi niya ginamit ito bilang dahilan, upang hindi masaktan ang damdamin nito. Nagsisi siya sa kanyang sinabi, pero huli na ito. Hindi na niya mababawi ang kanyang sinabi. Tumalikod siya at sinubukan na hindi magkita ang kanilang mga mata. Sinabi ni Ian na nakangiti. Tama ka, walang paraan upang makaya ito ng talunan. Alam niya na ginamit ni Leona ang pera bilang dahilan, upang hindi makasama, at masayang pagtawanan ang kanyang mga gastusin. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.